Di ba? Yung mga akusasyon mga kababayan sa kanya, hindi man niya sinasagot ng detalyado. Lagi lang niyang sinasabi, harassment, pamumulitika, walang substance, walang ebidensya. Wala palang ebidensya, bakit umiiwas ka? Hello po mga kababayan, si Dante Marambillas. Nagpalabas na naman po ng mensahe si Sara Duterte, recorded, binabasa, para batikusin yung mga nag-file sa kanya ng impeachment complaints. Harassment daw mga kababayan. Harassment and abuse of power. Paano naging harassment and abuse of power? Accountability ang hinahabol ng mga complainants. At syempre ng ating mga mamamayang Pilipino, accountability. Yung abuse of power po, galing po yon sa inyo. Kayo ang guilty sa abuse of power, lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan, abuse of confidential funds. Yan sa message ni Sara Duterte. Oh. BP Sara calls the impeachment complaint endorsed by Akbayan against her as harassment and an abuse of power. She alleges this is politically motivated, Anya, and that it has no evidence to substantiate it. Walang ebidensya? Bakit kung walang ebidensya, ayaw mo matuloy yung trial? More na dapat mo suportahan ang trial at panindigan mo dapat, hindi yung technicality ginawa po ninyo. Yung una mong sinabi, I want a bloodbath. Lahat kayo press con, lahat kayo statement. Sabihin nyo yan sa harap ng mga senator judges. Anyway, marami ka man nakakampi sa Senado. Di ba? Dapat nga i-welcome mo ito. Impeachment trial, impeachment complaint. Ito yung pagkakataon mo na ma-defend ang iyong sarili. At saka, malinis ang inyong pagkatao. Tulad ng inyong sinasabi, wala itong katotohanan, baseless. Walang ebidensya. Wala palang ebidensya. Bakit hindi mo hayaan na matuloy yung trial? Walang ebidensya daw. To substantiate it. Ito, pakinggan natin mga kababayan si Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi dito. Binabasa yung kanyang statement na siguradong prepared ng kanyang abogado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakato mo dyan. Umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad
ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Ano ba? Yung mga akusasyon mga kababayan sa kanya, hindi man niya sinasagot ng detalyado. Lagi lang niyang sinasabi, harassment, pamumulitika, walang substance, walang ebidensya. Wala palang ebidensya, bakit umiiwas ka? Dapat, lalo mong i-welcome ang impeachment. Di ba? Ito ang pagkakataon mo para linisin ang iyong pangalan at ipahiya yung mga detractors mo, yung mga nag-file ng impeachment complaint laban sa'yo. Dapat ganon. Di ba po? Kaya sari-sari yung reaksyon ng ating mga kababayang Filipino, mga kababayan, mga netizens. Ayan sabi ni Jung Lara, nothing to fear if there's nothing hidden. Sabi nito'y Kute, as usual, same script. Sabi ni Jojo Oy, it's half full of evidence. Yung si Mary Grace Piatos pa lang. Biglang umatras si Michael Poa. Hindi man niya namin sinabi na gagamitin namin yon. I-reveal namin yung identity. Kasi wala man po talagang Mary Grace Piatos. Yung sinabi ni Bato de la Rosa kay Karen Davila, marami niya malalaking pamilyang Mary Grace na mga Piatos niya sa Davao. Bakit ni isa? Wala kayong may present na Piatos ang apelyido other than yung mga nabibili natin sa sa grocery na chichiria. Lahat lang palusot po, mga kababayan. Sabi ni Iyo, facing Senate trial is the key. Tama. Sabi ni Milgo, sagutin mo na lang kung totoong baseless yung paratang. The great way to clear the charges is face it squarely. As you said, you are comfortable that you are clean. Tama. Sabi ni Will Umali Di Castro, this is how the family respond. Guilty to the max. Si Sarah Jane Sanchez, they are trying every ways possible because BP is political threat. Ganun lang yon. Sabi ni Cesar Cortez Magat, the impeachment case will not be accepted if there is no substance in form. Harapin mo at ipaliwanag mo, BP Sara, ang mga ebidensya at testigo sa mga allegations na nakapadoob sa impeachment case. Correct. Sabi ni Pamboy Lorenzo, daming ebidensya, anong wala? Sa impeachment trial magkakaalaman, nanginginig na si Sara, mga kababayan. Kasi malamang sa malamang bumalingbing yung kanyang mga kasama sa Senado. Because some of the, nasa minority ngayon, mababawasan pa ng 4. Babagsak na yung sword of Damocles sa kanila. Si Chis Escudero, inirecommend na po ng plunder case. At ito yung latest mula kay Ping Lacson. Kaya nanginginig na sila. Si Bato de la Rosa nagtatago. Ito yung latest, mga kababayan. It's already there.
paninindigan ko yan. I will take full responsibility dito sa complaints. The draft committee report was prepared by my staff under the guidance of General Counsel Attorney Gerald Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman of Luzon. He is very competent. Namumuro na po yung mga kaalyado ni Sara sa Senado. Nasabit po sa flood control scandal. Yan o. Lacson confirms Blue Ribbon report. 16 minutes ago pa lang, impact leadership. Lacson confirms Blue Ribbon draft report seeks plunder other charges in flood control scam. Lacson confirmation came after a draft committee a report circulated publicly prompting Senate leaders to clarify that the document remains unfinished and has yet been formally adopted by the committee. Multi-billion po ito na flood control, multi-billion flood control scam. However, Lacson emphasized that the document remains a draft and cannot be considered an official committee report unless it secures the required majority signatures anya. The Senate Blue Ribbon Committee has 20 members, 17 regular and 3 ex officio, meaning at least 11 signatures ang kailangan for the report to become official and be reported out for plenary deliberation. Lacson said the draft report was distributed to senators on February 3 and was initially signed by 6 senators, Mig Subiri, J.B. Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. However, Subiri, Ejercito, and Gatchalian later withdrew their signature, citing the need for more time to thoroughly review the final report. A copy of the leaked draft and partial report also showed that the committee went beyond blunder, recommending the filing of charges for malversation of public funds, indirect bribery against former Ako Bicol Party List Representative Saldico, former Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva, and Senator Chis Escudero, and former Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Oy. So itong mga kaalyado ni Sara, si Chis Escudero, si Jingo, si Joel Villanueva, mababawas ito, mga kababayan, pag bumagsak na yung Sword of Damocles. Plunder charges, non-bailable, susunod ito kay Joel Villanueva. Mababawasan yung mga kasangga ni Sara sa Senado. Plus si Villar. Si Villar, mga kababayan, may case build-up kay Mark Villar din, dating DPWH Secretary. You see, si Bato, hindi na nagpapakita. So ang matitira po sa Senado, nakakampi ni... 8 sila ngayon kasi nabawasan si Bato. Nakakampi, mga kababayan ni Sara, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Bongo, at saka mga kababayan si Robin Padilla. O sila na lang. Mahirapan sila na ma-acquit. Yung mga gumaganon, yung si Camille Villar, si Loren Ligarda, alimbawa, isama pa natin yung Cayetano. Gumaganon-ganon yon. Si Cayetano pala, si Alan Peter Cayetano. Yung magkapatid na Villar, delikado din kasi may kaso yon sa SEC. Loren Ligarda, magdadalawang isip kasi naiipit yung anak. Kung diinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, saan pulutin si Sara? Sabi ko nga, mga kababayan, ating analysis, ang bawat senador may ambisyon din na magpangulo. Pag nakita ng mga senador na mabigat talaga ang ebidensya, i-convict yan. Kaysa naman, i-acquit nila, destroyed yung kanilang political capital. Yung kanilang pagkatao and political ambition masisira. Whereas, kung i-convict nila si Sara sa bigat ng ebidensya, nabawasan yung kanilang magiging kalaban sa 2028 presidential election, bida pa sila sa ating mga mamamayang Pilipino kasi nanindigan sila sa tama. Nagets na ninyo, mga kababayan. Kaya taranta si Sara. Hanggang dito na lang siya sa mga press release, pa-interview, mensahe na binabasa, prepared ng kanyang abogado. Kasi kung totoo, mahina ang ebidensya. Noon pa, itinuloy na niya yung trial. Hindi siya sana nagtago sa technicality sa Supreme Court at sasaya ng kanyang mga kaalyadong senador sa Senado. Di ba?
full-blown trial ang dapat na isinulong niya. Kasi yun ang pagkakataon niya, mga kababayan, na malinis yung kanyang pangalan. Tama po. Sabi ni Henry Cal, pagkakataon nyo na din po yan para idepensa niyo sarili niyo sa impeachment court na matagal na din pong hinahanap ng taong bayan ang kasagutan ninyo. Hindi po sa social media kayo dumipensa. Sa Paraper Forum po, para lahat ng tao makita kung may katotohanan o wala ang binibintang po sa inyo. Di po natin matatakasan kung may pananagutan sa taong bayan. Kung kaya bayaran ng batas o hustisya, ang taong bayan ang magdidesisyon. Depende sa ebidensya na ilalatag. O wala po kayo, dapat ikabahala. Pag wala po kayong ginagawang di tama, yon sabi ni Luber. Wala na yung flood control, tinatakpan na nila. Anong tinatakpan? May report na nga po. Sabit yung mga senador po, plunder case. Inday Lilibes, maliwanag pa sa bulang kristal na harassment talaga kasi sa dami ng sangkot sa anomalya, laging si BP. DDS po na malinaw. Solid Duterte next president, proud from Mindanao, Zamboanga City. Sabi ni Nathaniel Ramos Puentes, if there's nothing to hide, then proceed to trial. If may mali talagang ginawa, bakit natatakot? So yan po mga sari-saring mga reactions ng ating mga mamamayan.